Good morning, everybody. What date is it today? It's September 29. Ang bilis ng panahon, ano po. Next week, it's gonna be October. At Merry Christmas! Di ba talaga, basta nagbabatian na ng pamasko. How are you guys po ngayong pong linggong ito? God is good, Mr. Chair. Di ba? Pinupuyat tayong lahat. Sino po kasama ko na pagka nanonood din nananalangin para sa ating mga congressmen and senators at sa mga resource persons na mailabas yung katotohanan. Kasi tayo mga Christians ang gagamitin ng Panginoon para dumaloy ang kanyang righteousness dito po sa ating bayan. Nung po ako yung nagpe-prepare para po sa ating worship, sabi ko, Lord, what songs do you want us to sing to you? So, pirmin nilalagay ng Lord sa akin, firm foundation, firm foundation. Sabi ko, Lord, mahirap yung kanta. But we live on this earth, and elsewhere, kahit dun sa buhay na yon sa kabila, at the pleasure of the Lord. No? Kahit na mahirap, when God says so, susunod tayo. Amen? Amen. At sabi ko sa sarili ko, Lord, bakit firm foundation? Well, because yun ang kailangan natin sa dami ng problema ng Pilipinas at sa dami ng problema elsewhere sa buong mundo. Oh, are you following Lebanon? Yung situation sa Lebanon, no? Talagang parang makapigil hininga, kumbaga ba, yung mga pangyayari. Sa West Philippine Sea, di ba makapigil hininga din? Ano ang mga susunod na pangyayari? So, sabi ng Lord sa akin, anak, ako lang ang tanging yung makakapitan. Yan. And ang niremind ng Lord sa akin ay yung Psalm na noon pang kabataan ko pang alam, yung Psalm 121. Yung Psalm 121 ay meron kaming awit dyan at natutunan ko po ito sa King James Version. Basahin po natin, I will lift up mine eyes unto the hills, from whence cometh my help. My help cometh from the Lord, which made heaven and earth. He will not suffer thy foot to be moved. He that keepeth thee will not slumber. Behold, he that keepeth Israel shall neither slumber nor sleep. The Lord is thy keeper, the Lord is thy shade upon thy right hand. The sun shall not smite thee by day, nor the moon by night. The Lord shall preserve thee from all evil. He shall preserve thy soul. The Lord shall preserve thy going out and thy coming in from this time forth and even forevermore. Praise the Lord for the reading of His word. Little did I know na itong, anak, allow me Kasi ang inimpress ng Lord sa akin, tayo po, generation ko, no, 57 na po ako, a few years to senior, no? At generation namin yung nabuhay sa library. Pupunta ka sa card catalog, hanapin mo yung resource material. Pag nakita mo, pupuntahan mo sa shelf. Pag tingin mo sa shelf, wala yung book. Oh, ngayon. Pero nag-survive tayo, mga, ano ba tawag sa amin? Baby boomers ba tawag sa amin? Yung mga pinanganak na 6 kayong magkakapatid. Normally, ganun kararami kayong magkakapatid. Ngayon, 1, 2, marami na yung 4. So, sabi ko sarili ko, pero kawawa din yung mga estudyante ngayon. Kawawa din yung mga estudyante ngayon. Parang mahina. Kawawa din yung mga estudyante ngayon. Kasi, oo nga, no, may internet nga. Pag-type mo ng search words, no, pop-up up na ang dami mo ng pagpipilian. Kaya lang, pag uwi sa bahay, meron pa rin gawa. No? Tapos, si groupmates mo, hihintayin mo pa rin. Mag-aalas 12 na. Hanggang alas 12 yung pasahan.
Tama, parang gusto niyo bang kausapin ko yung teacher niyo, ganun ba? So, no, sabi ko, kawawa din yung mga estudyante ngayon kasi naawa ko sa anak ko, honestly, no? In all this age of high technology, no, maawa ka na parang hindi na natapos sa kakaganon, tapos nakatulog ka na, gumising ka, gumaganon pa rin siya, no? Oo nga, may blessing nga ng internet, may blessing nga ng laptop, na carry anywhere mo. Pero kawawa. And then, one ultimate test happened during the week sa anak ko. So, kasi nga, hindi naman lingid sa inyong kaalaman na ang gusto niya talaga film. So, sa kabutihan ng Lord, pumasa siya sa film, nakapag-shift siya sa film. Ito na po, film 100 na. Tapos sabi niya, Mami, may nangyari sa akin, sabi niya. Sinuspense pa no? Ano nangyari sa kanya? Doon po sa class, sa Film 100, mayroong film na pinapanood sa kanila na i-relate nila sa kanilang study. So, ang movie is about gay sex. It's about gay sex. It's a European movie. So, sabi po ng teacher, I know you have your different religious orientations. So you may go out, sabi niya, kung ano yung religious orientation niyo. Pero, yung mga nandito sa klase, kawawa naman sila, unfair naman sa kanila kasi they will stay through, they will watch. It's unfair. Siyempre, anak ko nag-pray siya. But, he stayed. No? But all the while, nakaganon siya. And he was praying. Sabi ko, pagka ganong mga instance, tawagan mo kami ni daddy mo para naka-prayer covering kami. Kasi, again, no, it's a different, parang pumapasok ka sa ibang sphere na alam mo, yung spirit in you shouts out na, no, hindi yan para sa'yo, no? You can be, he has hopes of becoming a director someday. You can be a director, a good one even, without studying and without having to be explicit about yung papwede mo, yung gagawin mong pelikula later on. Only by my grace. So sabi ko, Lord, talaga nga naman po parang lahat na lang ng everywhere I turn my eyes on, I look at, talagang nandun yung gawa ng kaaway. Especially, pag nanood ka ng Mr. Chair, no? Na sino sa inyo kagaya ko sumasagot sa TV? Diba? Nakikisagot tayo sa TV. Bakit? Ang panalangin natin is that the truth would come out, na hindi tayo naloloko. At natutuwa ang Lord pag ang justice niya ang nakakapangyari. So, this now brings us to our new song. Aaralin po natin itong ating new song. I hope na ma-appreciate ninyo and you would come to, you would get to a deeper level po of your faith habang pong inaaral natin itong song. It's called Firm Foundation. Christ is my firm foundation, the rock on which I stand. Sabay po. When everything around me is shaking, I've never been more glad that I put my faith in Jesus. He's never let me down. He's faithful through generations. So why would he fail now? He won't. He won't. Second verse. I've still got joy in chaos. I've got peace that makes no sense. So I won't be going under. I'm not held by my own strength, 'cause I built my life on Jesus. He's never let me down. He's faithful in
So why would he fail now? He won't! He won't! He won't! He won't fail! He won't fail! He won't!
And we will strengthen our grip on you. Lalo kaming hahawak ng mahigpit sa inyo, Panginoon. Because especially at this time, Lord God, everywhere we turn our eyes, look at, Panginoon, sa mga bagay-bagay sa aming paligid, Lord God, magulo, Lord God. It's only when we look up to you that we can breathe, Lord God. Ikaw po ang aming sustenance. Ikaw po ang aming kabuhayan, O Lord. In this dark world, in this world na parang wala kaming hope of peace na makita anywhere, elsewhere, Panginoon, sa iyo lamang kami meron, O God. Ikaw po ang aming Prince of Peace, the rock of our salvation, the coming King of Kings, and the Alpha and Omega. The one na sinasabi sa iyong salita to be the beginning and the end, the first and the last, the one who has the final say. Lord, we have come on this first day of our week, knowing, Panginoon, na pag inuna ka namin, Panginoon, matatama ang lahat ng bagay because you give us direction, Panginoon, sa aming mga buhay. You give us the wisdom. Unahin ka namin, Panginoon, ang pagpapala mo ay susunod. And this we know, Lord God, mula pa po sa aming mga buhay noon pa. And thank you, Lord, na hindi mo po kami pababayaan as you have been with us, Lord, in the past. Ay ganun ka mananatili hanggang sa huli, Panginoon, sa amin. Lord, sa umaga pong ito, Lord God, may joy from our spirits arise, come out, Lord God, from our hearts. We will sing, Panginoon, regardless of kung ano man yung dinaanan naming masakit o malungkot o pagsubok ngayong linggo, Panginoon. Because you deserve joy, Panginoon. Nalalapit kami sa iyo bilang Ama ka namin, bilang Hari, Panginoon, na nakangiti kami, bright ang aming countenances. And yung mga feelings namin, yung mga bad feelings namin, they don't count. You are not worthy of them, Lord God. You are worthy of our praises, of our thanksgiving, of the lifting of our hands, of the clapping, Panginoon, of our praises spoken and sung. Panginoon, ngayong pong umaga, we have come to do just that. And this early, Lord, we ask from you, Lord God, that you receive our praises. Again, Lord God, you are worthy of them all. In Jesus' mighty name, amen and amen. All right. Jesus, you're my firm foundation. I know I can stand secure. Jesus, you're my firm foundation. I put my hope in your holy word. I put my hope in your holy word. Jesus.
O God, na alam mo po. But even if you know already, Lord God, and we will pray to you, Lord God, that all we like sheep have gone astray. Kawawa ang bansang Pilipinas, O God. We feel for our country, Lord God. We feel for our country, Lord. Mahabag ka po, O God. At hindi lamang ang aming bansa, ang buong mundo, Lord. Surely, Lord, you know our suffering, Lord God. You know how we can get upset, Lord God, by all these we are hearing from the investigations, Lord. Pero batin mo rin po, Panginoon, ang aming thankfulness to you, Lord God, for the righteous people you have put sa mga positions of influence, Lord God. Kasi kahit pa paano, Panginoon, you have your salt and your light, Lord God, sa mga lugar na iyon, where we need them to be, Lord God. Patawarin mo, Panginoon, ang bansang Pilipinas, O God. For the idolatry, Lord. For the greed. Pera, pera, pera sa sangkaramihang pera at hindi pa rin nasasatisfy. Gagamit pa rin ng tao, ng circumstances, Panginoon, para mas marami pang pera. And all these things, Lord God, nakikita namin kung paano nakakapanagana ang gawa ng kaaway. But you are our hope, O God. Ikaw ang victor, Lord. Meron na kaming katagumpayan sa kasalanan sa Calvary. Kaya, Panginoon, pagka nakakarinig kami ng mga karumihan sa television, Lord, feel, Panginoon, yung holiness mo na nayuyurakan. Oh Lord, how we long to live in your presence. How we long for your word to spread, Lord God. How we long for your word to conquer the hearts of people, Panginoon, na ang Diyos ay pera. Na ang Diyos ay Diyos-Diyosan, na ang Diyos ay sarili, na ang Diyos ay fame, na ang Diyos ay bansa nila. How we long for them, Lord God, na ikaw din ang tatawagin nilang Diyos, the maker of heaven and earth. Nasa ganang amin naman, mga anak mo, you will not suffer our foot to be moved. Yun ang sabi mo sa iyong word. You will preserve our going out and our coming in henceforth, even forever. Sarap manahan sa iyong presensya, O God. There's peace and joy like no other na hindi namin matatagpuan elsewhere. Nakakahinga kami, Panginoon, ng hinga na wala sa kamunduhan. Oh yes, we may laugh at entertainment sa labas, sa panunod ng TV, ng movies, or sa pakikisama sa aming friends. But nothing beats, Panginoon, yung kasama ka namin, oh God. Because there, merong release. And you understand, Panginoon, even yung mga pinakailalim ng aming puso.
more than our spouses could tell, Panginoon. Even more than our words could say. Unawa mo po kami, Panginoon. Thank you, Jesus. All we like sheep have gone astray. Sing with me, church. Each of us turning our own separate way. We have all sinned and fallen short of your glory. But your glory is what we desire to
for you, Lord. We hunger and thirst for you. Nawa, Lord, sa aming panalangin, ang habag mo ay darating, Lord. Ayon na lamang po, Panginoon, in the Old Testament, we could read of Abraham begging for you to not destroy Sodom, Lord God, if there were even 5 righteous people still living in that place. Lord, narito kami sa bansang Pilipinas. Mahabag ka po, O God. Mahabag ka po, O God. Ayon sa amin, Panginoon, na naririto mga lingkod mo, nagpapaka-salt and light in this dark world. May your righteousness flow and flow through us. Deliver us, Lord. Deliver us, Lord, sa all these evil, Panginoon, na nakikita namin. To our leaders, Lord, bigyan mo po sila, O God, na mga righteous, na mga Christian advisors, Lord God. Empower mo ang mga anak mo po na mga nandun, O God, so that your righteousness will flow. Ma-preserve pa, Panginoon, ang mundong ito, Lord. Ma-preserve pa. At kami, Panginoon, na mga anak mo, nawa ay sa iyong pagdating, nakita mo po, Panginoon, how we contended for the faith. How we stood up, Lord God, sa aming paniniwala na sinabi mo po sa iyong salita. At darating ang panahon, Lord, sasabihin mo po sa amin, well done, thou good and faithful servant. Enter into my rest. Sa bawat isa sa amin ngayon, Panginoon, palakasin mo po kami, Panginoon, patuloy. We will tighten our grip on you, Panginoon, because you are our rock, our shelter, our defender, Lord God, our justice, our rewarder, our stronghold. We pray this new song of ours to take root in our hearts. Oh Lord, you are our firm foundation. You are our firm foundation. Church, come on, let's sing this. Let's pray this even. Christ is my firm foundation, the rock on which I stand when everything around me is shaking. I've never been more glad that I put my faith in Jesus. He's never let me down. He's faithful through generations. So why would he fail now? He won't. He won't. I've still got joy in chaos. I've got peace that makes no peace that passes all understanding. Won't be going under. I'm not held by my own strength, 'cause I build my life on Jesus. He's never let me down. He's faithful in every season. So why would he fail now? Sigaw natin! He won't. He won't. He won't fail. He won't fail. He won't. He won't.
house was built on you. I'm safe with you. I'm gonna make it through. Rain came, wind blew, but my house was built on you. I'm safe with you. I'm gonna make rain came. Rain came, wind blew, but my house was built on you. I'm safe with you. I'm gonna make it through. Rain came, wind blew, but my house was built on you. I'm safe with you. I'm gonna make it through. Yeah, I'm gonna make it through. Yes, I'm standing strong. I'm gonna make it through. I'm gonna make it through. 'Cause my house is built on you. This is my firm foundation. The rock on which I stand. When everything around me is shaking, I've never been more glad. I put my faith in Jesus. He's never let me down. Faithful through generations. So I won't keep it now. He won't. He won't. He won't fail. He won't fail. He won't. He won't. He won't fail. He won't fail. No, he won't. Hallelujah. You won't fail us in this dark hour. 'Cause you are God. 'Cause you are King of Kings. 'Cause you are the maker of heaven and earth. And you have the last say. Receive our worship, Lord. In Jesus' name. Amen. Sarap, napakaganda ng mensahe na ang buhay na nasa Panginoon, matatag talaga, matatag. Ang masarap na parte dun sa kinanta natin, yung gaano siya katapat noon, ganun pa rin siya katapat ngayon. Hindi nagbabago at kailanman hindi ka mabibigo sa Panginoong Hesukristo. Amen. Thank you. Praise God. Alam niyo, isa pang maganda rin na nalagay tayo sa isang pamilya ng Diyos. At tayo ay napagbubuklod ng pagmamahal ng Panginoon. At dahil dyan, masarap i-appreciate natin ang mga kasama natin. Kanya kakanta tayo ng Jesus Loves You, My Friend. Kakamayan natin ang isa't isa. Alis kayo sa upuan. Welcome natin ang isa't isa. Okay? Sige, go! Jesus loves you, my friend. Jesus loves you, my friend. Loves you, loves you. Ng Panginoon, mahal ka ng Panginoon, mahal ka, mahal ka, mahal ka, mahal ka.
Praise God. Minsan papalakpakan natin ang ating Panginoon. Ay, sarap. Mag-aaral na po tayo ng Word. Ihanda nyo na ang inyong mga dalang Biblia, ballpen, notebook, at tayo ay dadako na sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Ating buksan ang mga Biblia natin sa aklat ng Hebrews, chapter 13, at ating babasahin ng verses 5 and 6. Sobrang ganda ng mga mensahe ng awit natin. Appreciate naman natin din ng mga praise and worship team natin. Salamat. Napakagandang pangunguna ito na tayo'y nahahanda sa pagtanggap ng salita ng Panginoon. Tumayo po tayong lahat bilang paggalang at sabihin mo na rin sa iyong katabi, pagpapalain ka ng Panginoon. Alright. Basahin na natin ang Hebrews 13, 5 and 6. Hilango ko sa New Living Translation. Basahin na po natin. Handa po, basa. Don't love money, be satisfied with what you have. For God has said, I will never fail you. I will never abandon you. So we can say with confidence, the Lord is my helper, so I will have no fear. What can mere people do to me? Salamat, aming Diyos, sa ang gandang mga mensaheng binibigay mo sa amin, sa mga awit, sa salita mo na aming nabasa, at sa ituturo mo pa, ay pinasasalamatan ka na namin. Handa mo kaming lahat. Ibig naming pangako ng salita mo ay maranasan ng bawat isa, bata, matanda, dito man o nasa online, believer o unbeliever, ay tumanggap ng pagpapala ng salita mo. Sapagkat ang tao hindi lamang nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salitang lumalabas sa iyong bibig. Magsalita ka po at makikinig kaming lahat. Kami magpapailalim sa power at authority ng iyong word. Handa mo na po kami. In Jesus' name, amen. Thank you. Allow me na tanungin po muna kayo at sagutin po ninyo sa inyong sarili. Ito po ang tanong. Naranasan nyo na po ba minsan yung pakiramdam nyo tila binigo kayo ng Panginoon? Pastor, ano ba yan tanong mo? Ganito po. Yung bang minsan ay nasisi mo si Lord, na-question mo sa kanyang mga pamamaraan kasi kung kailangan mo siya, doon mo hindi maranasan siya. Wala siyang sagot sa panalangin. Feel mo para kang pinabayaan ng Panginoon. Naranasan niyo na po ba yan? Have you ever felt like God failed you? Kanya ko po yan tinanong, ay kasi narito po ang mga listahan ng mga popular na individual who have publicly blamed God. Sinisi ang Panginoon. They question God's existence in times of crisis. Tulad po halimbawa ni Friedrich Nietzsche. Kilala niyo ba yan? Isa siyang German philosopher. Naging famous sa kanyang declaration na God is dead. Naging vocal atheist. Wala daw Diyos kasi kung meron daw Diyos, bakit hinayaan niyan magkaroon ng problema ang tao? Wow. Friedrich Nietzsche. Another individual na popular ay si Bill Maher.
isang American TV comedian and TV host. Again, naging vocal atheist. Madalas niyang pinagtatawanan at nililibak at kinikriticize ang religion and blames God for various social and political issues. Another, I see Penn Jillette, isang American magician. Naging atheist. Sinisisi niya ang God dahil daw sa sari-saring tragedies, injustice sa mundong ito. Marami pa. Ilan lang po yung aking pinakita sa inyo. Now, here is another listahan ng mga Kristiyano. Alam ba ninyo na may mga Kristiyano din, kilalang mananampalataya na nakaranas ng struggle kasi pakiramdam nila pinabayaan na sila ng Diyos. Tulad halimbawa ni C.S. Lewis, Clive Staples Lewis. Yan ang buo niyang pangalan. Famous Christian author. May nakakakilala ba kay C.S. Lewis? Pakitaas ng kamay. Oh, marami. Thank you. Galing yan. Alam ba ninyo na isa siyang Christian author, apologist, naggalit siya sa Panginoon. Hindi mo mawari na kaya niyang magalit sa Panginoon sa kabila na nananampalataya siya sa Diyos. Nagalit sa Panginoon Diyos. Feel niya, binigo siya ng Lord dahil sa kamatayan ng kanyang asawa. Pero later, praise God, naunawaan niya na mali ang kanyang pakiramdam. Hindi pala dapat sisihin ng Diyos. Ito pa, ay kilala na marami ito. Si Corrie ten Boom. Sino nakakakilala kay Corrie ten Boom? Pakitaas ang kamay. Ayan, thank you. Isang Dutch Christian missionary. Again, nagalit din siya sa Panginoon. Naging bitter. Dahil sa na-experience niya sa concentration camp nung panahon ng giyera, na kung saan lahat ng mga Hudyo ho kasi siya ay inalipin ng mga soldiers ng mga Alemanya, no? Ng German. Mga German. Pero sa huli, na-realize niya sapagat isa siyang Holocaust survivor, at na-realize niya na mali pala ang kanyang damdamin about God. Kanya naisulat niya yung popular na aklat na Hiding Place. Isa pang kilala na mananampalataya ay si Philip Yancey. Marami akong libro niyan. Galing niyan. Isang Christian author, American Christian author. Again, nagkaroon daw siya ng pagdududa sa Panginoon, na-disappoint daw siya kay Lord dahil sa mga sufferings na nararanasan niya. Hindi daw sumasagot si Lord, hindi daw namamagitan o nag-i-intervene sa ating buhay. Ay mabuti, hindi bumaligtad sa faith, nanatili at na-realize naman niya na mali ang kanyang nararamdaman. Praise God, isang araw na-realize niya at gumawa na siya ng mga aklat patungkol sa ang Diyos ay hindi nang bibigo. Ang dami pa. Ravi Zacharias, Beth Moore, etc. Again, ibabalik ko po sa inyo yung tanong ko kanina. Naranasan niyo na po ba minsan na it seems the Lord failed you? Alam niyo, sa oras na manghimasok si Satanas sa ating buhay, yung bang sa kabila ng may dinadaanan tayong mga mabibigat na problema, at pagkatapos gagawin ni Satan, isasaksak niya sa iyong isip na pinabayaan ka na ng Diyos. Isasaksak ni Satan sa iyong isip, hindi ka mahal ng Diyos. Isasaksak ni Satan sa iyong isip, walang panahon si Lord sa iyo.
Pag nakakaramdam na kayo ng ganyan, ay ito po ang dapat nating i-recite. Ito ang dapat nating isa puso't isip. Alam niyo kung ano? Sabihin natin, basahin natin sabay-sabay. Go! God will never fail you. Naniniwala ba kayo dyan? Yan ang wag nating malimutan sa oras na manghihimasok si Satanas sa ating buhay at sasabihin niyang walang God. Sapagkat ang Diyos natin hindi nang bibigo. Yan yung text na binasa natin. Balikan natin. Ganda-ganda kasi nung text Hebrews. Ay, hindi ko na ilagay. I'm sorry. Pakibalik nga doon sa text natin. Akala ko na paste ko siya. Pero balikan natin. Tapos pupunta na tayo sa point 1. Pakibalik lang yung main text. Yung dalawang verse sa simula. Hebrews 13:5 and 6. Yan. Oh, ready? Don't love money. Be satisfied with what you have. For God has said, ano yun? Itong pinakagusto kong part dyan. I will never fail you. I will never abandon you. Kanya yung sumunod na verse. Ang ganda yun. So we can say with confidence, the Lord is my helper. So I will have no fear. What can mere people do to me? May dalawang bagay lang po akong gusto i-share sa inyo. I pray na ito'y tumatak. Ano man daanan natin sa buhay, mabiguman tayo ng marami sa paligid natin, ang Diyos hindi nang bibigo. Tandaan po natin yan. Sabi mo yung sa katabi, hindi ka bibiguin ni Lord. Sarap niyan. Yan lagi. Tao, talagang nabibigo tayo. Pero kay Lord, hindi. Ito ang gusto ko i-share sa inyo para matatak ng gusto yan sa atin. Sulat niyo po, number 1. Jesus never fails in rescuing His children. Tandaan po natin yan lagi. Alam nyo, bagamat we are living in a world na puno ng mga uncertainty and disappointments, it's comforting to know na ang entire Bible, mula Genesis hanggang Revelation, puno ito ng mga istorya ng mga ni-rescue, niligtas, iningatan ng Panginoon dahil sila ay nagtitiwala sa Diyos na hindi magpapabaya. Dami niyan. Genesis to Revelation. Remember sa Genesis, panahon ni Noah, inutusan ng Diyos si Noah, mag-preach ka para ang tao'y magtiwala sa akin. 120 years of preaching. Ay ilan lang ang nagtiwala sa Panginoon Diyos na hindi siya magpapabaya. Kasi ang mangyayari, gugunawin ng mundo. Pero sino man magtitiwala sa Diyos, ay ililigtas. I-rescue. Hindi pababayaan. But because konti lang ang tumanggap nung aral at sumampalataya sa Diyos na hindi kami pababayaan ng Diyos, sila ay yung asawa ni Noah, bukod kay Noah, yung asawa niya, 3 anak ni Noah, at 3 sa asawa. Wow. Dumating ang ulan, ayan, lahat ng tao sa mundo, lahat ng nabubuhay, namatay. Liban sa inutos ng Diyos na magsakay ng partner-partner ng mga hayop at silang nanampalataya sa Diyos na hindi kami pababayaan ng Panginoon. Iniligtas ng Panginoon. Pwede bang palakpakan natin si Lord? Alam kong ninyo yung istorya sa Exodus. God rescue Israelites sa kamay ni Paraon. At miskin na pinalaya na sila, sige go, sumamba na kayo sa Diyos nyo. Pinalaya na sila. Pero doon sa desert, sa kanilang paglaya, hinabol pa rin sila ng mga Egyptians
at nahantong na dulo, Red Sea, dagat, at pwede na silang patayin sapagkat corner na sila ng mga Egyptians. Ay sapagkat sila'y nanampalataya sa Diyos na hindi sila pababayaan, kahit pala nasa brink, dulo na, akala mo wala na. But because may pangako ang Diyos na hindi ako mambibigo, I will never fail you. Kanya isang araw, bumukas ang dagat, sila ay nakatawid, niligtas ng Panginoon. Amen? Pwede ba palakpakan natin ulit si Lord dyan? God is faithful in rescuing His children. Down sa era ng mga judges. Basahin yung Biblia. Clear. Paano ni-rescue ng Panginoon ang mga nagtiwala sa Kanya mula sa various foes. Panahon ni David, alam na alam natin yung istorya na kung saan dahil sa inggit at galit ni Haring Saul sa kanya, ay gusto siyang patayin, tumakbot, nagtago sa kuweba. Alam ba ninyo kung ilang mga soldiers ang naghanap, pinadala ni Haring Saul para hanapin at patayin si David? 3,000 best soldiers. Isa lang siya. 3,000 best soldiers, hinahanap si David para patayin. Nahuli ba? Hindi. Si Kibuloy nahuli. Ang dami din pulis nun. Si David, hindi nahuli kasi may pangako ang Diyos. I will never fail you. Hanggang sa panahon ni Daniel, basahin niyo ang Book of Prophets, mga aklat ng mga propeta. Panahon ni Daniel, remember, iningatan siya sapagkat siya nilagay sa lion's den na kung saan yung mga leon na nakakulong doon ay talagang ginutom para pag nilagay si Daniel, lalaplapin siya sa gutom. Anong nakita ng hari? Pagbukas ng kulungan, ang amo lahat ng mga leon. Hindi siya kinain sapagkat ang pangako ng Diyos, ang nananampalataya sa akin, i-rescue ko. Pwede bang palakpakan natin si Lord? Diba? Kasama ng kanyang mga kaibigan. Sino yun? Shadrach, Meshach, and Abednego. Same story. Nagalit ang hari. Sapagkat may utos ang hari, lahat luluhod, sasamba sa imahe na aking itinayo. Ay dahil sila na may takot sa Panginoon Diyos, nagtiwala sa Panginoon Diyos, ang Diyos ang magliligtas sa kanila, bagamat nag-decree ang hari, ang hindi sasamba, itatapon sa hornong apoy. Nagtiwala sila sa Panginoon Diyos, kahit ba sila ay literal tinapon sa hornong apoy. Nasunog ba sila? Hindi. Because God is faithful in rescuing His children. Kulang ang oras para isa-isahin ko sa inyo. Ang dami ng itinuturo ng Diyos, sinasabi ng Diyos, pinapaalala ng Panginoon. Nagtitiwala ka ba sa akin? Sabi ng Lord. Nagtitiwala ka bang hindi kita pababayaan? I will never fail you. I-rescue kita. Ang dami-daming mga verses na napakasarap mapaalala sa ating katulad ng limbawa ng Psalm 46:1 na nagsasabi po ng mga salitang ito. God is our refuge and strength. Wow! Taguan, no? Siya ang ating masarap na taguan. At kalakasan, always ready to help in times of trouble. Psalm 50:15. Ganda-ganda nitong verse na ito. Then call on me when you are in trouble, and I will what? Rescue you, and you will give me glory. Palakpakan natin sila. Invitation yan, mga minamahal, sa atin ng ating Diyos, na lahat tayo'y magtiwala sa Kanya at hindi tayo mabibigo sa Panginoon Diyos. Nalagay na ba kayo sa mga alanganin? Naranasan niyo na ba yung wala na kayong magawa? Huwag kalimutan
ang sinabi ng Panginoon, I will never fail you. I will never fail you. May magandang verse sa Luke chapter 1, verse 68. Again, related yan sa pangako ng Panginoon na hindi niya tayo pababayaan. Basahin natin, Luke 1:68. Ang sabi po, Praise the Lord, the God of Israel, because He has visited. Nakikita niyo yung salita? He has visited and redeemed His. Kasama tayo dyan. Kasama tayo dyan. Nabibisitahin tayo ng Panginoon at i-rescue niya tayo, i-redeem niya tayo, ililigtas niya tayo. Napunan niyo yung salitang visited? Yan ay English translation ng Greek word na original na epeskepsato. Epeskepsato. Na kung saan dito hinango yung salitang episkopos. Are you familiar with the Greek word episkopos? Na ang meaning ay bishop, overseer, pastor, shepherd. Ay ano ibig sabihin yan sa pag-rescue ng Panginoon? Listen, ang ganda ng ina-imply nito sa atin at paalala sa ating lahat. Lumalabas pag ni-rescue tayo ng Panginoon, tayo na mga anak na nagtiwala sa Kanya na hindi niya tayo pababayaan, ang purpose to pastor them, to protect them, to guard them, to feed them, sapagkat ang Diyos natin ay ang ating pastor. Amen? So, hindi lamang pala tayo ay i-rescue, tayo ay sasamahan pa, aalagaan pa, tutulungan pa, gagabayan pa ng ating Panginoon. Yan na masarap sa Panginoon natin, di ba? Na nagtiwala ka sa Kanyang lubos, hindi ka lang basta i-rescue. Package. Kasama na dyan na ikaw ay iingatan, gagabayan, pagpapalain, tutulungan. Sabi mo sa iyong sabi mo sa iyong katabi na ito'y sinasabi ng Panginoon. Sabi mo, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Ayan. Woo! Sarap. He will never fail us. Ang pangalawa, ito, sulat niyo, no, na gusto kong i-share sa inyo. Mabilis lang po ito ang ating pag-aaral. Sulat niyo, Jesus never fails in providing for the needs of His children. Hindi siya nagkukulang at hindi siya nahuhuli sa pag-rescue. Kahit ba minsan para akala mo wala na, hindi mo alam sa dulo noon, nandun ang kamay ng Panginoon. Handa siyang tumulong. Ito pang maganda na wag mawala sa atin at matatak na talagang hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Talagang He will never fail us. Ay yung siya ay palaging nakahandang magbuhos o magbigay ng pangangailangan ng kanyang mga anak. Pwede bang palakpakan natin si Lord? Unang-una na sa ating mga pang-araw-araw na pangangailangan. He takes care of our physical needs. Hindi ba ninyo na realize na kahit mga hayop, pinapakain ng Panginoon? At isang araw nagturo ang Panginoon sa kanyang mga disciples, look, tignan niyo yung mga birds, yung mga ibon. Hindi naman sila marunong magtrabaho katulad ninyo na nagtatrabaho. Sila ay pinapakain ng Ama sa langit. How much more? Sabi ng Lord, kayo na mga anak niya na mas mahalaga kaysa ibon. Pwede ba palakpakan natin si Lord? Sarap. The same God who provides food for the animals ay the same God. Hindi niya ipapahintulot na tayo ay magutom. Tandaan natin yan. Pinatotohanan niya ni David nung sabihin niya, the Lord is my, anong kasunod? I have all that I need. Pwede bang palakpak uli kay Lord? Pinatotohanan din yan ni Apostol Pablo. Mapa Old Testament, New Testament. Anong sabi ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Pilipos? And this same God who takes care of me, sabi ni Paul,
will supply all your needs from His glorious riches which have been given to us in Christ Jesus. Sabihin mo sa iyong katabi, hindi ka pababayaan ni Lord. Naalala ko, nung nagsimula ang NCF, baka sa inyong hindi nakakaalam ng story, nasubaybayan ito, pero ganito po ang kabutihan ng Panginoon. Nagsimula po ang NCF, alam nyo, nang walang support. Ano ibig sabihin, Pastor? I mean, talagang walk by faith. Sumunod lang kami. Simula ng NCF, sige po, Lord. We will obey. Wala pong mother church na nag-send sa amin, o sige, tayo kayo ng church, susuportahan namin kayo. Wala po. Talagang si Lord lang. Trust sa sabi niya, sige, simulan niyo. Akong bahala sa inyo. Ay di nagsimula, ay paano kami nabubuhay mag-asawa? Wala namang pera ang church para suportahan ng pastor. Dahil 15 pa lamang ang dumadalo at ang liit lamang ng offering. Paano kami nabubuhay? Yung asawa ko nagtatrabaho sa Far East Broadcasting Company, sa FEBC. Ang sweldo po niya, 4,500. Tama ba ako? Ha? 6,000 naman pala. 1,500 ay bayad namin sa apartment na tinitira namin. So, magkano na lang tira? Eh, siyempre, meron pang grocery, 500. Dami na namin dala sa 500. Mga 4 hanggang 6 na puno. Wow! 500 pesos, Pastor? Yes! Puno yun, 4, 6 na bag. Ngayon po, isang bag 10,000 na. May gulay. Magugulat ka. Hindi dumami yung... Anyway. Puwera pa na namamasahe kami. Linggo-linggo nasa doktor dahil nakakalanghan. May tricycle, nalalanghap ang alikabok. Usok ng tricycle. Linggo-linggo nasa doktor kami sa kanyang sinusitis. Bayad dito, bayad doon, bili ng gamot. Hindi mo madali ang buhay kung ikay nagsisimula ng walang nagsusuporta. Praise God, ang mga churches natin na natayo, may mother church na nagsupport sa kanila. Di ba? Kami, nung nagsimula, wala. At hindi talaga pa kayang suportahan ng pastor dahil ang lit-lit lang ng offering, panggas nga lang ng sasakyan, pansundo ng mga bata. To make that long story short, mga kapatid, kwento ko na iba dyan, hindi nagpabaya ang Panginoon. Wala ho akong natandaan na malimos kaming mag-asawa. Tulungan niyo po kami. Hindi ho kami kayang tulungan ng church namin. Hindi ko po maalala na ako ay namalimos. Ang Diyos ang nag-provide. Ang Diyos ang nag-provide. Akalain niyo ba na nagsimula noon sa ganong kalagayan at dumating at humantong tayo sa ganitong kalalagayan? Hindi ba provision ni Lord yun? Di ba? Hindi siya nagpapabaya. Basta nakita niya, nagtitiwala ka sa Kanya, I will never fail you. Alala ko yung story ng isang pastor na ikinalungkot na maraming kapwa pastor kasi nanawagan sa TV. Talagang sa hirap ng buhay, pumunta ng isang TV station, nanawagan, tulungan niyo po kami. Sabi ko, wala bang Lord? Bakit doon lalapit? Wala bang Lord? Sabi mo sa iyong katabi, si Lord bahala. Huwag tayo, alam niyo, rolan talaga ni Satan, no, magsaksak ng kung ano sa isip natin na ang God wala, hindi sumasagot sa prayer. Huwag niyong pakinggan. Itatak natin sa ating puso, Jesus never fails.
Handa na natin yan. Letter B, He provides direction. Hindi lamang yung mga pangangailangan natin. Nakaranas na ba kayo nung hati ang inyong desisyon kung anong gagawin ninyo? Saan ba? Ano bang gagawin ko? Saan ba? Paano ba? Paano ba to? Alam ba ninyo? Na kapag ang Diyos listen, everybody look at me. Alam ba ninyo na pag ang Diyos ang pinagtiwalaan nyo pagdating sa direksyon, wala kang katalo-talo. Hindi ka maliligaw. Pakinggan nyo to. Hindi ka mabibigo sa pagdadalhan ng Panginoon sa iyo sapagkat napakaganda ng kanyang direksyon. At pag ito ang pinagtiwalaan mo, naalala nyo sabi ng Proverbs, there are, parang tama sa ating paningin, pero sa dulo ay kapahamakan pala. Huwag tayong makakalimot ang Diyos tapat, handang tumulong sa kung ano bang tamang gagawin, Lord. Sa bawat sitwasyon na naguguluhan tayo, ay huwag nating kakalimutan, hindi tayo bibiguin ng Lord pag siya ang susundin natin. Amen? Ang sarap mga kapatid. Yung pagpapastor ko po, mga minamahal, ay talaga obedience. Wala po akong training magpastor. Pastor, ano ibig sabihin? Ang training ko po sa Bible School ay music ministry. Choir director po ako. Member ako ng singing group. Kumakanta ho kami sa kung saan-saan, mapa-hotel, evangelistic crusade, lahat. Yun po ang aking ministry, yun po ang aking training. Wala po akong alam na magpastor ng kongregasyon. Narinig nyo na maraming patotoo namin sa maraming pagkakataon na ayaw namin magpastor ng local church. Alam namin mahirap, hindi madali. Pero ito po pala ang pinakamagandang mangyari pag ang pagtitiwalaan mo direksyon ng Panginoon. Hindi kami perfect, hindi kami magaling, pero I praise God. Sinunod ko lang yung mga directions ng Panginoon. Marami akong pagkukulang, marami akong di alam, ay dumating sa ganitong kalalagayan, nagkaroon pa tayo ng mga churches. Ang sarap pagtiwalaan ang direksyon ng ating Panginoon. Listen to this. Psalm 37, 23 and 24. The Lord, ano sabi? Directs the step of the godly. He delights in every detail of their lives. Gustong-gusto ni Lord gabayan tayo. Gustong-gusto ni Lord, pagtiwalaan mo, akong bahala sa'yo. Hindi kita ililigaw. Hindi ka mapapahamak sa direksyon ko. Akong bahala sa'yo, pagtiwalaan mo ko. At napakaganda ng mararatnan mo pag ako ang iyong pinagtiwalaan. Sapagat ang kanyang direksyon ay perfect para sa ating buhay. Amen? Woo! Verse 24, though they stumble, ano sabi? They will never fall, for the Lord holds them by the hand. Sasabihin mo sa iyong katabi, hindi ka bibiguin ni Lord. Sarap. Huwag niyong pagtiwalaan ng mga daya ng ating damdamin. Ang daming mga, sigurado na ako, siya talaga eh. Siya talaga yung minamahal ko. Ang dami ko nang nakausap niyan. Sa harap ko, harap-harapan. Sigurado na ako, ito na, talaga tumitibok ako, hindi ako makatulog. Ay, ito na, kinasal na sila. Pastor, maghihiwalay na po kami. What? Akala ko ba sigurado ka na? What happened? Mas masarap pagtiwalaan ang direksyon ng Panginoon. Hindi ka mabibigo. Hindi ka mabibigo. Third, letter C. Yan ang huwag natin makalimutan. Po-provide niya yung pangangailangan mo, po-provide niya yung direksyon mo, po-provide niya ang maraming biyaya sa iyo. God gives us the grace we need to get through sa anumang sitwasyon. He gives us grace. Pag nasasaktan ng inyong buhay, ang Diyos may biyaya.
May biyaya ang Panginoon. Psalm 18, 34:18. The Lord is near to the brokenhearted and saves the crushed in spirit. He gives us grace when life is hard. Andiyan ang biyaya ng Diyos. Yung hirap na hirap ka na, pero dahil nagtitiwala ka pa rin sa Kanya, bukas makalawa, mararanasan mo yung biyaya ng Panginoon. Ay kaya mong tumindig, kaya mong tumayo, kahit sa paligid mo umuulan, bumabagyo, humahangin, sapagkat ikay nakatungtong sa Kristo na siyang tamang pundasyon, hindi ka mayayanig. Amen? 2 Corinthians 12:9, but he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. Tao din po ako at nakakaranas ng panghihina. Ito lang ang masasabi ko, may biyaya ang Panginoon. Kanya, pwede kang bumangon, pwede kang magtuloy. May mayaman ang biyaya ng Diyos. Mayaman ang biyaya ng Diyos, mga kapatid. Hindi Kanya pababayaan. He will never, 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 never fail you. At dahil tayo ay hindi pababayaan ng Panginoon, we can trust Him, mga kapatid. Pwede nating pagtiwalaan sa lahat. Maliit, malaki, pagtiwalaan niyo si Lord. Sabihin mo sa iyong katabi, trust Him. Yan. Sino dito nakasakay na ng eroplano? Pakitaas ng kamay. Ayan, halos lahat na. Nakasilip na ba kayo sa cockpit? Yung kung saan nakaupo ang mga piloto? Pero pamilyar na kayo, di ba? Nakikita naman natin sa TV, no, sa mga pictures. Nakita niyo ba yung mga buttons, yung mga knob? Nakita niyo? Alam niyo ba kung ilan ang bilang niyan? 575 buttons and knobs. 575 buttons and knobs. Yung ginagalaw ng piloto. Listen, isa doon ang mali mong ginalaw, pwedeng mag-crash landing ang eroplano. Kita niyo yung hirap ng piloto. Puwera pa yung 364 breaker, yung mga click, plak, mga power naman yung breaker yun. Puwera pa yung mga monitor na tinitignan nila kung tumatagalid ba eroplano, ang daming monitor niyan. Pero ikaw na nakasakay, meron nga akong kausap nakatulugan ko nga yung masarap na pagkain, di ko nakain, kinuha na sa akin Sa sarap ng tulog, 16 hours, tulog ako. Why? Kasi may tiwala ka sa piloto. Tama? Tama? How come? Kaya ng tao magtiwala sa kapwa, tao na vulnerable. Bakit ang Diyos na hindi nagkakamali, hindi pinagtitiwalaan? Pinapangunahan. Kakahiya. Kakahiya kay Lord. Kakahiya. Sa tao nagtitiwala tayo, tutulog-tulog tayo sa piloto. Kaya niya kang dalhin doon sa abroad. Si Lord mas magaling sa piloto. Hindi nagkakamali. He will never fail you. Gusto ko kantahin natin uli yung band, punta kayo dito. Ganda talaga nitong kanta na ito. Nung ko pa ho ito nire-request sa team. Pero hanggang sa dumating yung time na ni-unite na ng Lord. Sige, pakanta na natin yan. Huwag niyo palampasin yung mensahe. Tayo tayong lahat. Kantahin natin ito.
Let's worship the Lord. Christ is my firm foundation, the rock on which I stand when everything around me is shaken. I've never been more glad that I put my faith in Jesus. He's never let me down. He's faithful through generations. So why would he fail now? He won't. He won't. I've still got joy in chaos. I've got peace that makes no sense. So I won't be going under. I'm not held by my own strength, 'cause I built my life on Jesus. He's never let me down. He's faithful in every season. So why would he fail now? He won't. He won't. He won't fail. He won't fail. He won't. He won't. He won't. He won't fail. He won't fail. Christ is my firm foundation, the rock on which I stand when everything around me is shaking. I've never been more glad that I put my faith in Jesus. He's never let me down. He's faithful through generations. So why would he fail now? He won't. He won't. He won't fail. He won't fail. Rain came, wind blew, but my house was built on you. I'm safe with you. I'm gonna make it through. Rain came, wind blew, but my house was built on you. I'm safe with you. I'm gonna make rain came. Rain came, wind blew, but my house was built on you. I'm safe with. One more time. Rain came. I'm gonna make it through.
lahat, Panginoon, sa napakasarap na mensahe mo sa amin. Thank you. Thank you, Lord. Ang sarap-sarap, oh God, na ang buhay ay sa iyo nakatungtong. Hindi na rin tayo papakatagal. Gusto ko lang extend quick ang invitation bago tayo mag-Lord's table. Di ba ang sarap pagtiwalaan ng Diyos sa business, sa family, sa school, sa health, sa direksyon ng iyong buhay? Napapagod ka ba? Nangihina ka? Ang sarap pagtiwalaan ng biyaya ng Diyos. Nakahanda, ibuhos. I don't know kung anong gusto niyong ilagay sa Christ our foundation. Pero ako naniniwala, ito yung magandang pagkakataon. Bigay natin ang buong tiwala sa Kanya. Sige po, sa inyong gustong lumapit at manalangin, paghatiwala ang lahat sa Panginoon. Hindi kayo, makiran lang kayo sa inyong kinatatayon. Just come and pray. Sabihin nyo lahat, sa iyo ito, O God. Hindi sa aking kalakasan. Sa iyo, O God. Sige, go. Pray. Amen. Sige. Come. Thank you, Jesus. Thank you. Sige po. Hindi ako magpapakatagal. Just come. Gusto ko lang, bago tayo mag-Lord's table, nailagay na natin ang lahat sa paanan ng Panginoon. As you come, pray. Trust Jesus. Trust His Word. Trust His promises. Hindi ka niya bibiguin. Kung noon naging tapat siya, pwede bang hindi na niya gawin ngayon? Hindi. Gagawin pa rin niya ngayon. Handa siyang tulungan tayo, i-rescue tayo sa anumang may pinagdadaanan sa buhay. Okay? Sige po, bukas pa ang paanyaya. Sa inyong gusto lumapit, mag-pray, pagtiwalaan siya, just come and pray. Amen. I'm not held by my own strength, 'cause I built my life for Jesus. He's never let me down. He's faithful in every season. So why would He fail now? Yes. Sige lang po, kausapin niyo lang ang Panginoon. Yes, thank you, Lord. Praise your name. He won't fail. Yes, He won't. He won't fail. He won't. He won't. He won't fail. He won't fail. Christ is my firm foundation, the rock on which I stand when everything around me is shaking. I've never been more glad that I put my faith in Jesus. He's never let me down. He's faithful through generations. So why would He fail now? Yes, Lord, yan ang aming panalangin. We put our faith on Jesus. Sa iyo, Panginoong Yesus, because you will never let us down. Bawat labi, bawat hibik, bawat panalangin, bawat puso, comfort mo na ngayon, Lord. Push mo na yung biyaya mo, yung blessing, yung healing, yung power, yung wisdom. Buhos mo na, Lord Jesus. Salamat, salamat, salamat. I-prepare mo din kami sa Lord's table, Lord. Thank you. We will continue to worship your name sapagkat mahal mo kami at minamahal ka namin. Thank you, Lord. Praise your name in Jesus' name. Amen. Amen.
Nandyan na rin po ang mga deacons na tutulong sa atin mag-serve. At ito ay palagi namin pinapaalala na sa pagtanggap ng tinapay at saro ay napakahalagang tumanggap tayo sa ating Panginoong Jesucristo bilang Lord and Savior kasi andun ang meaning nung pagtanggap natin ito. No? Sapagkat ang ibig sabihin ng pagtanggap ng tinapay at saro ay sa pagsampalataya natin, ang buhay natin nasamang napako sa krus, namatay, at tayo nagkaroon ng kapatawaran, pagkalinis ng buhay. At kung kayo ay hindi pa na-baptize ng lubog, mahalaga din na kasama yan sa pagtanggap ng tinapay at saro. Kasi pag daw tumanggap tayo nito na hindi tayo karapat-dapat, ay nagkakasala tayo sa banal at dugo. Ibig sabihin, wala tayong paggalang sa iniuutos ng ating Panginoon. Yayamang ang practice natin ay open communion. Ibig sabihin, bukas ito kahit hindi kayo member, pwede kayo mag-participate provided you accept Jesus sa inyong heart. Meron kayong pagsunod sa Kanya sa water baptism. Kung wala, mas maganda pa nga ho lumampas. Mas matutuwa pa ang Panginoon. Okay? Na ipag-pray na po natin, tutulungan tayong i-serve sa atin ito. Hawakan nyo lamang po, sabay-sabay nating tatanggapin. Upang ikaw
At nang siya'y makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsisipag-alaala sa akin. At gayon din naman, hinawakan ng saro pagkatapos na magkahapon na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsisiinom sa pag-alaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang dumating siya. Ang lahat po'y magsabing, purihin ang Panginoon. Kunin po ito ulit sa atin ng mga leaders natin. Pakipasa na lamang po. Praise the Lord. Let's give a clap offering sa Kanya po. No? Nakapanagumpay na naman ang gawa ng Panginoon sa araw na ito. And today we have first-timers po, si Ange from Sampaloc. Tayo ka, Ate Angelique. Angelique. Yung Ange kasi short for Angelique Bahaw. Bahaw, is that how you say your surname? Angelique Bahaw. Papa, please let them see your beautiful face. Yan. As kasama po ni Kuya Lito, taga Sampaloc po siya. Ayan, di ba ang layo? Thank you. We're so privileged po na dinalaw niyo po kami. Praise the Lord. Remain standing po because we will welcome also si Joanne Inutan. Joanne Inutan. So ikaw yun, yung kausap namin sa Facebook. So sabi mo, bagong lipat kayo dito sa Novaliches area or Caloocan area? Caloocan, saan ang bagong house nyo? Malapit sa Sabarte Mall, dun sa may Almar area? Sa may BPI. Ayan, at kasama ni Joanne, bakit you made lipat from where? Sa Novaliches din. Novaliches. Sa may bayan before. Sa may bayan tapos lumipat. Sa Greenfields. Sa Greenfields, tapos lumipat kayo dyan. Kasi po, para sa mga hindi pa nakakalam, nakikipag-communicate siya sa Facebook, why were you asking for an evening service if we had one? Bakit pa kayo naghahanap kung may evening service kami? Mas Kasi tama, di ba? Yun yung nabasa ka sa Mas available kasi ako sa evening. Sanay kayo sa evening. Pero ngayon, join na kayo regularly sa morning. Yes po, Yeah, yes po. praise the Lord. At si Ate Joanne, kasama niya si Alicia, ang kanyang baby, at si Alvin, nasa taas. Saan po kayo dati dumadalo? Sa Novaliches din. Anong church po? Christian Church din po. Christian Church din. So, welcome po sa inyo. Let's give a clap offering to the Lord sa mga bago nating kasama. Sana po napagpala kayo sa service today. You may be seated po. Yan. Tapos po, sa online naman po, we have si Mama Marlene, of course, our top fan. Tapos si Sheila Castillo sa Taiwan. Caleb, we miss you. Nasa Tennessee po si Caleb. Babalik na October, early October, thereabouts. Yan. At elsewhere po, si Ate pala, si Kuya Ed at si Ate Ami Cardinoza sa Canada. Tapos si Ate Rosie Balsoma naman dito sa locally, sa Taytay, Rizal, kanina sa care group. And then si Tito Noli, sana po you're in the best of health. Ayan, tsaka si Tita Emmy din, naka-ano din po sila. Villaferte Sisters, si Ate Mavic, ayan, si Ate Ode, pag prayer meeting, naka-tune in din. Tsaka kahapon, we were visited by Maricel, Ate Maria Maricel Garcia. Prayer request po, patuloy natin pag-pray ang situation po ng Israel because early in the morning we found out po na kinonfirm na napatay po ang head ng Hezbollah. Yung head ng Hezbollah, yung the one that is always speaking na who would want the annihilation Nasrallah. Opo. Kinonfirm po. We hours po ng Saturday morning ay binomb ng Israel yung where he was supposedly in a meeting with other heads of the Hezbollah. So, hindi nila kinonfirm agad pero this morning po kinoconfirm nila. Of course, kung wala na mag-lead sa Hezbollah, it would mean victory po for Israel. But, of course, yung mga nations na gusto ang annihilation ng Jewish people, lalong galit. Iran, and then Yemen, and
the other Arab countries. So please do pray. At salamat po sa mga dumadalo sa prayer meeting. Mamaya i-announce natin at ipag-i-invite pa yan. In the meantime, here's Ate Chloe. Thank you po, Mother. So for our Sunday School announcement, patuloy lang po namin kayong ini-encourage na umattend po ng Sunday School. At yung mga kids, thank you po. Sa mga parents, thank you po dahil ginaguide nyo po sila sa patuloy na pag-a-attend po ng Sunday School po natin. So for primary po, meron po sila dyan sa taas, kasabay po ng care group. And sa mga kinder po, ay kasabay naman po yun ng preaching kay Pastor. So for next announcement po, here's Brother Joseph and Sister Cindy. Thank you, Ate Chloe. Hello po, good afternoon po lahat, lalo sa NCF Soulmates. Good morning po. May soulmates po ba dito? Ayan. So, magandang umaga, hapon po sa inyong lahat. So, medyo matagal-tagal na po tayong hindi nag-fellowship. Last po natin ay June 7 pa po yung renewal of vows. So, ngayon po, finally ay meron po tayong fellowship ulit. At gaganapin po ito sa October 13, 2:30 p.m. po. Anong gagawin natin sa fellowship natin? Film showing. May film showing tayo sa Ding Dong Dantes Residence. Kila Pastor Mark po tayo. Ayan, so yun po, film showing po tayo and let's sit back and relax and have a popcorn. May popcorn po ba? Kasha po kakasha. Ayun po, so October 13 po siya, 2:30 p.m. po. At Sige, sana po marami pong makadalo at mamaya po magsisend po kami ng message sa GC po para sa head count po. salamat po and God bless po. Good morning, everyone. For church announcements, we invite you here every Wednesday at church at 5:30 p.m. for prayer meeting. If you're unable to come at church, we also have a live stream here at Facebook. Do you have prayer requests? We would love to pray for you. Meron po dyang envelopes behind the chairs where you can write down your prayer requests. Sa mga gusto na pong sumunod sa water baptism, lapitan niyo lang po si Pastor Mark and he'll give you a lesson about the importance of it. Are you interested in becoming an official member of the church? Lapitan niyo lang po si Brother J. Baldonado where you'll undergo a membership class. Do you want to have a deeper relationship with the Lord? Discipleship is for you. These have 12 lessons, and if you're interested, sabihan nyo lang po yung church leaders natin, and they will assign you a discipler. The church also has social media accounts. You can visit us on Instagram, Facebook, YouTube, X, and we also have an official website, which is www.ncf.org.ph. Thank you po. I turn you over now to Pastor Mark. Thank you, Iya. Maalala ko dun sa couples, ito po ay bukas sa sino mang couple. So kayo ay welcome na mag-join, member or not member. At tama, no? Tama. Di ba ako nagkamali? I mean, kasi yan ay gusto namin na mapalakas ang couples. No? Anyway, so pakinggan ninyo. SRO po yun. SRO. Standing room only. Maliit lang po yung bahay namin. So we need a head count po para we'll know how many seats to fit in po dun sa ating viewing area. Or else po hahatiin natin kalahati manunod sa taas, kalahati manunod sa baba. Anyway, salamat. Pag-pray natin yung gawain na yan. Tumuyin na tayong lahat. Bless ba kayo? Sabi mo sa iyong katabi, salamat nakasama kita. Alright. Okay. Siguro, pwede naman tayo uli mag-join hands no, sa ating closing prayer. Mag-alcohol na lang ho tayo after.
Medyo tumahimik na yung news sa, sa MPAX. Anyway, alcohol na lang po tayo. Kasi masarap pa rin mag-unite yung heart natin. Okay? Let's pray. Salamat po, O God, na kami pinagtipon-tipon mo para masamba ka sa Espiritu at sa katotohanan. Thank you sa iyong love na ibinuhos mo sa amin sa blood ni Jesus na naghugas ng aming mga kasalanan upang kami maging karapat-dapat sa paglilingkod at paglapit sa iyong banal na trono. Bayaan mo na mula sa mga awit, mula sa puso, mga sa lumabas sa aming mga labi, ay ito'y maging mabango sa iyo, O God, mga awit papuri. Gayon din sa mga handog na buhay, O God, maging mabango sa iyo ang mga sacrifice ng aming buhay. At maging sa aming mga tinatangkilik, pagpalay mo mga tithes and offering na malilikom at gamitin sa iyong banal na ministeryo. Sa pagkakapit ng aming kamay, buhos mo pa ang iyong pagmamahal, umapaw, at makita ng sanglibutan si Jesus ay buhay sa aming mga puso. Maingat namin babalik lamang sa iyo ang parangal, papuri at pagsamba kasi ito yung sama-samang dalangin sa matamis na pangalang Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen!